Ibinahagi ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga sa kanyang latest vlog ang kanyang di umano'y sorpresa. Ipinakita niya ang impeachment complaint na inihanda niya laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang vlog na ipinalabas noong October 8, sinabi ni Barzaga na welcome back to the Crocodile Farm. Isang banat sa kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Ayon kay Barzaga, ang impeachment ay nakabatay sa paglabag sa tiwala ng publiko at layunin niyang tanggalin si Marcos upang magsimula ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Ang impeachment complaint ay kailangang isumite kay House Secretary General upang opisyal na maisagawa. Kung itutuloy ito ang magiging kauna-unahang impeachment complaint sa Kongreso laban kay Marcos. Sa 37 seconds vlog habang nasa loob ng HOR, ipinakita pa ni Barzaga ang loob ng batasang pambansa. Absent ulit ang mga buwaya, nagbakasyon na, hehehe. Saad pa ng kongresista habang ipinakikita ang mga bakanting upuan sa loob ng batasan. Maya-maya lamang ay ipinakita na ni Barzaga ang sorpresa niya sa mga netizens. Ang Marcos impeachment complaint. Aniya, ang impeachment complaint niya ay under the grounds of betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. And hopefully, Congress will remove him soon so we can start investigating those in the flood control anomalies. Hehehe, bye-bye Marcos. Saan pa naman babatas? Matatandaan si Barzaga ay isa sa mga sulo na kritiko ni late 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez na pinsan naman ni PBBM. Samantala, wala pang reaksyon, tugon o pahayag ang palasyo hinggil dito. Samantala, isinusulong ni Representative Kiko Barzaga sa kapulungan ng mga kinatawan ng isang panukalang batas na nagwawakas sa pagpataw ng 12% value-added tax sa lahat ng bilihin at serbisyo. Ipinresent niya ito sa ilalim ng House Bill 5119 na kanyang inihain noong Lunes. Ang VAT ay pinakamalaking pasanin sa mga karaniwang mamimili, lalo na sa mga pamilyang nasa mababa at katamtamang antas ng kita. Dahil dito, ipinapatupad sa mga bilihin at serbisyo anuman ang kakayahang magbayad. Pahayag ni Barzaga sa kanyang explanatory note. Sa patuloy na pagtaas ng gasto sa pamumuhay, presyo ng inflation at mga lawakang panawagan para sa mas tindyenteng patakaran at makatarungang panlipunan, mahalagang suriin muli ng Kongreso ang sistema ng VAT. Layunin ng panukalang ito na alisin ang VAT sa pamamagitan ng pagbaba ng rate nito mula 12% hanggang 0% upang mabawasan ang pasanin sa buwis ng mga mamimiling Pilipino at mapataas ang kanilang purchasing power. Dagdag pa ni Barzaga.